Maynila, sa isang bahagi ng lungsod na tila laging nakatigil sa hapon, kung saan ang araw ay palaging kulay abo at ang hangin ay may halong usok at mantika. Naroon ang isang krinderyang halos lahat ay kilala, kay Aling Nena. Hindi ito makikita sa mga food vlog, wala ring karatulang may ilaw. Isang kupas na tolda lamang at isang kusinang bukas sa mata ng sino mang gustong sumilip. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kakaibang hatak ang lugar. Laging puno, laging may pila, laging may bagong ulam. Si Aling Nena ay isang babaeng seryoso. Tuwid pa rin ang tindig kahit may edad na. Laging malinis ang kanyang apron kahit pa maghapon siyang nagluluto. Ang kanyang mga mata ay hindi palaging nakatingin sa kausap. Madalas, tila may tinitimbang siyang bagay na hindi nakikita. Hindi siya pala salita. Kapag may nagtanong kung bakit masarap ang luto niya, maikli lamang ang sagot. Sariwa. Ang asawa niya, si Mang Ernesto, ay kilala sa komunidad bilang isang disiplinado at respetadong pulis. Mahigit 30 taon na sa serbisyo. Siya ang tipo ng pulis na hindi sumisigaw, hindi nananakot, pero sinusunod. Madalas siyang makita sa gilid ng krinderya, tahimik na umiinom ng kape, nakatingin sa kalsada. Parang nagbabantay, hindi sa krinderya, kundi sa buong paligid. Walang nakapagtataka noong una. Normal lang na ang asawa ng pulis ay may negosyo. Normal lang na masarap magluto ang isang matagal nang nagtitinda ng ulam. Ngunit may mga bagay na unti-unting napansin ng ilan, lalo na ng mga taong sanay magmasid. Tuwing may balita sa radyo tungkol sa isang kriminal na napatay sa engkwentro, kinabukasan ay may bagong putahe si Aling Nena. Tuwing may drug suspect na nanlaban, may espesyal na ulam na mabilis maubos. At tuwing may taong hinahanap ng barangay, isang magnanakaw, isang abusadong ama, isang tulak na bigla na lamang nawawala, may kakaibang linamnam ang luto sa mga sumunod na araw. Parang may hinanakit yung karne, minsang biro ng isang regular na customer. Tumawa ang lahat. Si Aling Nena ay ngumiti lamang. Isang bagong mukha ang dumating sa lugar. Si Lito, isang batang freelance journalist. Hindi siya mayaman, hindi rin sikat. Ang hanap niya ay istoryang hindi pinapansin ng iba. Napansin niya ang krinderya, hindi dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa dami ng pulis na kumakain doon. At kung paanong tila komportable sila, hindi bilang customer, kundi parang nasa bahay. Araw-araw siyang kumakain roon. Hindi dahil nagugustuhan niya ang ulam, kundi dahil may bigat sa sikmura niya tuwing sumusubo. May pakiramdam siyang hindi maipaliwanag, parang may mali pero walang maturo kung ano. Isang hapon, habang malakas ang ulan at halos walang tao, nakita niya si Mang Ernesto sa likod ng krinderya. May dalang sako, mabigat at may tumutulong likido sa ilalim. Tinawag siya ni Aling Nena. Dito na, maikli nitong sabi. Walang ibang narinig, walang tanong, walang paliwanag. Kinabukasan, may kaldereta. Masarap, ayon sa lahat. Mas masarap kaysa dati. Unti-unting kumalat ang mga bulong. May nagsabing may naririnig daw na kaluskos sa kusina kahit sarado na. May isang matandang lalaki ang nagsabing na panaginipan niyang hinahabol siya ng mga aninong may hiwa ang katawan. Meron namang batang lansangan na tumangging kumain doon, sinabing may amoy ng tao. Ngunit sa isang lungsod na sanay sa karahasan, walang pumapansin sa mga ganitong kwento. Mas madaling manahimik at kumain kaysa magtanong. Hindi ganoon si Lito. Isang gabi, bumalik siya matapos magsara ang krinderya. Tahimik ang paligid, tanging patak ng ulan at ugong ng malalayong sasakyan ang maririnig. Nakapasok siya sa kusina. Mas mabigat ang amoy, hindi na lang mantika at bawang, kundi metal at bulok. Sa sahig,
May maliit na pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang malamig na silid. Maliit, pero puno. Maayos na nakaayos ang mga bahagi ng katawan. Hindi magulo, hindi minadali. May mga label, petsa, lugar. May mga mukha rin. Hindi buo ngunit sapat para makilala ang takot. May marahang tunog sa likod niya. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Aling Nena. May hawak siyang kutsilyo. Hindi nanginginig ang kamay niya. Sumunod si Mang Ernesto. May baril. Walang galit sa mata, tanging pagod. Alam mo na, sabi nito, hindi ka na pwedeng umalis. Hindi sila nagmadali. Hindi rin sila nag-explain para humingi ng tawad. Para kay Aling Nena, parang nagkukuwento lang siya ng matagal ng alam na lihim. Ang mga kriminal, ayon sa kanya, ay basura ng lungsod. Walang nagmamahal, walang maghahanap. Pinapakain namin ang bayan, wika niya. Nililinis pa. Habang nagsasalita siya, parang gumalaw ang hangin. Ang mga anino sa dingding ay humaba. Sa singaw ng kusina, lumitaw ang mga mukha. Galit, takot, pagsisisi. Para bang ang kanilang boses ay naiwan na sa mga kaldero. Kinabukasan, may balita. Nawawala ang isang batang reporter. Huling nakita raw sa isang krinderya sa Maynila. Walang ebidensya. Walang saksi. At sa araw ding iyon, may bagong ulam si Aling Nena. Afritada. Masarap. Mas masarap kaysa dati. Lumipas ang mga taon. Nagpalit ng mayor. Nag-iba ang presinto. May mga bagong pulis na pumalit kay Mang Ernesto. Ngunit ang krinderya ay nandoon pa rin. Medyo mas luma pero mas kilala. Mas tahimik pero mas dinadayo. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang lungsod at ang ulan ay parang bulong ng mga patay. May mga aninong nakapila sa labas. Hindi sila kumakain. May mga taong abalang ngumunguya, nakangiti at paulit-ulit na nagsasabi ng isang bagay. Walang tatalo sa luto ni Aling Nena. Isang malaking shoutout sa mga sumusuporta. Phoenix Vlog from Taiwan, Miss Az Racheline from Pandacan, Manila, Fidelita Abrigo, Mayao Lanam from Iloilo, Albert Nazarita, Malaras Dexter, at lalong-lalo na sa laging nakasubaybay na si Tita Sereno. Maraming salamat po.